Tinutukoy na ng pulisya ang mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese at ang kanyang driver, pero hindi pa nila inaaresto para mapuntirya ang mastermind. Sinusuyod din ang makakuha ng CCTV sa mga biktima bago sila natagpo ang patay sa Rodriguez Rizal. Panoorin ang mga yan sa pagtutok ni Mark Salazar. Mag-aalas 8 ng gabi noong March 29 nang makuna ng CCTV camera ang van na ito na mula sa EDSA ay pumasok sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarada roon ang van at maya-maya'y may bumaba mula sa passenger side. Nang bumukas ang pinto sa driver side, tila may sinilip ang driver. Ilang saglit pa, muling umusad ang sasakyan. Hanggang sa bumaba ang driver nito. Naglakad lang palayo ang dalawa. Umaga nitong April 8, may nag-report sa pulisya tungkol sa inabandonang van. Nakalaunay na pag-alaman ng pulisya na ito raw ang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang papaalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. At kinabukasan, nireport sa pulis na nawawala. Hanggang sa natagpuan silang patay sa Rodriguez Rizal nitong April 9. Sabi ng PNP, nawawala pa lang sina Tan at Pabilio, lumalabas na sa investigasyon na hindi ito kaso lang ng kidnap for ransom. More than that, we're sharing notes what happened and sabi ko nga, may malaki kasing twist eh. So hanggang doon lang po ako. We had an idea about this. We were talking to each other already prior to this. Since last week. Sabi rin ng Justice Department kaugnay ng ulat ng isang pahayagan na pinaghigantihan si Tan ng isang sindikato sa Pogo dahil sa pagkakautang. We are aware of this theory or this piece of news, and we actually have more. We have actually more information about it, but we do not want to divulge everything in media. We have to operate quietly. Sabi ng PNP, hindi magtatagal at masusukol na ang mga suspect na itinimbre na sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. We can arrest the people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. General, prangkahan, are there police involved? No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Sa kabila ng Pogo ban ay buhay pa umano, mapanganib at hindi umalis ang mga sindikatong may kinalaman sa Pogo. You are aware of the videos that came out before. On the way people were tortured and the way people were killed nung panahon ng Pogo rito. Unfortunately, many of these criminal elements are still here. Sanib puwersa na ang NBI at PNP sa binuong Anti-Kidnapping Task Force na tumututok sa kasong ito, kasong yumanig, lalo sa Filipino-Chinese community. Binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang creating so much apprehension on the business sector. Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So this kind of crime should not be tolerated. Don't be alarmed. Nasa taas pa rin kami ng situation with our Secretary of Justice on top sa Chinese community. Wag po kayong mag-alala, gagawa po kami ng aksyon. Ayon kay Rimulya, bago matapos ang Abril, ay isa sa publiko nila ang kompletong resulta ng investigasyon. Unless it's official, we won't say anything about it because right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the PNP together with AKG at saka pumasok na rin yung NBI. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.